Heto na mga kaubayan, sobrang pahiya si Hontiveros. Nako, mahirap kasi. Papugi ka ng papugi sa batas ayon kay Sir Ted Filon na dineretsa si Senator Risa Hontiveros sa pagmamadali. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin itong si Executive Secretary Ralph Recto. No? Dito po sa sinasabi niya mga kaubayan, ito po ay balita mula sa GMA News. Sabi po dito, 60 billion pesos fund transfer didn't affect PhilHealth operation, says Ralph Recto. Ayan mga kabayan. Ito po ay sa kabila ng pag-absuelto, no, ng ombudsman dito kay Recto. Dito po sa kasong ito mga kabayan. Dito po sa pag-transfer ng 60 billion pesos no, papunta po sa National Treasury coming from the PhilHealth Fund. Okay? Okay, sabihin na po natin na wala pong epekto. Hindi nakakaapekto yung pag-transfer ng 60 billion sa operasyon ng PhilHealth. Pero mga kaubayan, no? Ang PhilHealth po, ang contribution po ng PhilHealth is not a tax, no? It's not a tax na pwede mong gamitin kahit saan mo gustong gamitin. It is supposed to be used in health, mga kaubayan. Di ba? Patungkol po sa kalusugan ang pinag-uusapan dito. No? Kahit sabihin mong hindi na naapektuhan yung operation nyo eh. Hindi nga naapektuhan pero ninakaw nyo naman. Di ba? Saan nyo linagay? Wala kayong tamang paliwanag. O sabihin natin, ibinilagay namin. Sabi ni Castro, di ba? Ang PhilHealth Fund ay pwedeng gamitin sa pagpapagawa ng mga kalsada sa mga far-flung areas. Kasi related din daw yun sa health. Kasi madali na daw makakabiyahe yung mga nasa malalayong lugar kapag meron na pong daanan. Okay? Teka lang. Saan pala napunta yung inuutang ninyo? Diba? Na trilyon-trilyon. Okay? Na para dyan sa mga pag-build, no? Nation building. Okay? Pag-build ng mga kalsada, infrastructure. Saan napunta? Bakit kailangan niya pang kunin yung 60 billion, mga kaubayan? Diba? Kung yung mga PhilHealth contributors nga, hirap makuha yan eh. Hirap silang makakuha, mga kaubayan. Hindi nila nakukuha yung kanilang contribution kapag hindi sila nagkakasakit eh. Kayo, ang bilis-bilis nyo makakuha, 60 billion pa. Aray ko po. So yan mga kaubayan, do you agree? Dito po sa sinasabi. Kasi ako, I didn't agree. No? I did not agree. Okay? Dito po or I do not agree dito sa sinasabi niya, mga kaubayan. Mamaya ipapakita po natin kung bakit hindi tayo agree, no? Dito sa sinasabi niya. Okay? Pero ito muna yung ating mga kaubayan, no? Sabi po dito, sa naging komento nila, sabi po ni George, parang nag-loan lang tapos binayaran gamit ang national budget. Goodbye PhilHealth. Mabuhay ka. Recto at Risa. Ayan na. That is not the point. Oo nga, sabi po ni Evelyn, that is not the point. Those are contributions of the members. Correct. That's what I'm trying to point out, mga kaubayan. No? Yan ay contribution at hindi tax ng taong bayan. Okay? Buti na lang ni isang beses di ko binoto yan. Sabi po niya 20 baon. Ayan. Sabi naman po niya Miguel, make PhilHealth optional, not mandatory. Correct. Di ba? Mark
safe yan. Ayan mga kababayan. Ano po kanyang masasabi dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto po yung sinasabi natin na talagang sinasabi nila na hindi rin naaapektuhan yung operation, but look at this mga kababayan. Sabi po dito ni Senator Alan Cayetano, by Monday or Tuesday, Department of Health, hindi kayo mag-ayos. Ibabas ko lahat ng kamag-anak nung pasyente para mapirmahan ninyo para mapagamot yung mga pasyente. Ayan mga kababayan. Sino sabing walang problema sa health? Eto, dadalhin na ni Senator Cayetano papunta sa DOH yung mga kamag-anak ng mga pasyente para lang mapirmahan at mapagamot yung mga pasyente mga kababayan. Eto based sa statement na ito, we can conclude that there is a problem in Department of Health. No? Marami nga nagsasabi na ang Department of Health ngayon ay corrupt mga kababayan. Di ba? Ito wala pa pong pandemic nito. Nagkakagulo na. Di ba? Nagkakagulo na ang Department of Health. Wala pang pandemic. Paano kaya? For example lang, wag naman sana. Kung magkaroon pa tayo ng pandemic, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas kung ngayon ngang walang pandemic at maayos ang lahat, nakakalabas ang tao, di ba? There is no quarantine, no? Paano na lang? Ganito ba umaksyon ang gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. para sa mga taong nangangailangan? Palagi niyong sinasabi, di ba? Sa mga speech ninyo, natutulungan ninyo ang taong bayan. Iaahon ninyo sa kahirapan. Okay? Pero this is the best example mga kabayan na makikita natin that the government is not functioning mga kabayan. Kasi kung nagwa-function po ang gobyerno, kahit may pandemic pa yan, kahit diba, itong mga pasyenteng ito, hindi na sana dadalhin ito ni Senator Alan papunta sa DOH para lang magpapirma. Kung diba, maayos ang pamamalakad dyan po sa Department of Health. Okay? Ano pong masasabi niyo dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Eto naman po mga kabayan, si Congressman Chel Jokno. Ayan teka lang. Eto naman si Jokno mga kabayan. Sabi po dito ni Jokno, some people called me the underdog. Okay? But they forget, lahat ng aso ay may ngipin. So what are you trying to point out? Malaki ang ngipin mo? No, I know what he means, no? Pero lahat ng aso may ngipin. Pero, di ba, ang ngipin kasi ibig sabihin niyan mga kababayan, parang may lakas, no? Sabi niya po dito, some people called me the underdog but they forget lahat ng aso ay may ngipin. Pero nakalimutan mo, chill joke no? Lahat ng, hindi man lahat ng aso, pero ang mga aso po ay masunurin, no? Sumusunod lamang, okay? Sa kanilang amo. What I'm trying to point out, no? Total, in-example mo naman ang aso, i-example ko na rin sa iyo ang aso. That yung mga aso ay very loyal to their amo. No? Kung sino man po ang amo mo, you are very loyal sa amo mo. No? You are not thinking by yourself, but you are thinking by your boss. No? Ang boss ang nagko-command sa'yo. Kasi aso ka lang eh. Gaya ka rin gaya ka ni Soto, Lacson, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Kayo, dyan lahat, no? Mga aso kayo na sumusunod sa kumpas, sumusunod sa tinuturo ng inyong amo. Kaya wag mo kaming paandaran ng lahat ng aso ay may ngipin. Hindi lahat ng aso ay may ngipin pero hindi lahat ng aso ay nangangagat. Yung ibang aso, nako, napaka-loyal.
sa kanilang amo. You know what I mean mga kabayan, no? Maaring loyal po ito sa kanyang amo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok, grabe. Supalpal dito. Si Risa Hontiveros mga kabayan. Eto na, Certed Filon, pasok. Tama po dito si Senator Pia. And with all due respect kay Senator Risa Hontiveros. Sorry po, pasintabi po sa lahat. Kay Ma'am Risa, mahirap kasi ipapogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? Mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung... Sorry po, pasintabi po sa lahat. Kay Ma'am Risa, mahirap kasi ipapogi ka ng papogi sa batas eh. Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganung batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Tama naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, no, kasama sa accomplishment na napasa namin ng gantong batas, etc. Tatas press conference, kami ang pogi dito, nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas. Ilan na pong batas ang ganyan? Naalala nyo, doble plaka law. Ganun at ganun din. Abay, nagmadali sila. Si JB, hindi ko na isa-isahin pa sila. Minamadali for pogi points ang kadalasan. Pag nandidiyan na, ay ulitin natin ang batas na implement na nagkagulo. Gusto ko lang tunghayan ito, girl. Ito nga pong aking binabanggit kanina na kahapon, ang kainaman po dito po sa pangyayari na merong minority ngayon na perhaps dahil din po sa naging mga enkwentro ho nila ng mga kapwa senador ay magiging mas mabusisi sa mga ipinapanukala ng bawat isa. Yan din pong kagandahan. Doon sa kanila mismo, meron na po silang, kumbaga, check and balance, no? Sila mismo magbabantayan. Hindi ho naman sa para maging ikangay obstructionist, kung hindi, para po masiguro lamang na ang lahat ng ipinapanukala ayos. Hindi dahil sa magkakaibigan, dahil sa kumare, o dahil sa nahatiran po ng mahablangka, o chicharon, o anuman, okay lang kung okay doon sa mga ipinapanukala. Maganda ho at babalikan ko nga itong ipinupunto kahapon ni Senator Pia. And ako, I totally agree mga kapatid, I totally agree doon sa kanyang argumento dito po sa panukalang ito. At kahapon kasi dalawa ang kanilang pinagdadibatihan eh. Yung isang panukalang batas na tungkol doon sa mga may hinihingi po ng mga requirements sa mga anyway. Yung para ma-detain yung isang pasyente sa ospital. Hindi, yung isang dalawa kasi itong panukala. Ang tutunghayan ko ngayon dito, ito pong kanilang anti-hospital detention law. Ayun, alright. yan nga. Ito ang gusto kong tunghayan dito. Tama po dito si Senator Pia. And with all due respect kay Senator Risa Hontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadebate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Kaya doon nagkaparinigan pa eh. Salamat Majority Leader ha. You're welcome. Hello, hindi ikaw pinasasalamatan ko dito, no, si Mig Zubiri, no? May mga ganun pa pong diskusyon eh. Pero tama dito si Ma'am Pia eh. Kasi po mga kapatid, ang tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po, kumbaga, ng isang panukala na hindi klaro. Kung sakasakali po, no, na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po, ang sinasabi, tanggalin na daw po yung promissory note requirement. Na sinasabi po ni Ma'am Risa Hontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po, may mga ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay ng pasyente kapag hindi ka muna nagbabayad.
So ang nangyayari po usually dyan ay either humingi ka ng guarantee letter sa politiko o government office or mag-promissory note ka. Ang sinasabi po ni Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill, ito po hindi sa pagkampi sa ospital. Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital umaasa rin naman sa kanila pong kinikita, sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente. True. May PhilHealth, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay sa tamang konteksto. Hindi. Tsaka linawin, yun din ang sinasabi hindi lang yun. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po, pasintabi po sa lahat. Si Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law na ipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? So ipapaasa mo na naman doon sa IRR. So yung IRR mismo, usually kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging kumbaga main law. Implementing rules lang eh. So ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba natin klaruhin lang yan? Sino ang magbabayad? Hindi pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan, paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganong batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, no, kasama sa accomplishment yan, napasa namin ng gantong batas, etc. Pero sa implementasyon na, may problema. Ilan? So yan mga kababayan, no? Kasi nga po, gustong maipasaya ni Rizon Tiveros para magpapogi, magpaganda sa taong bayan, mga kababayan. Tatakbo siya tatakbong presidente. Siyempre, isa po yan sa mga babanggitin niya sa mga campaign rallies nila, di ba? Naipasa po natin yung ganitong batas na para po sa mga mahihirap. Yun pala, yung batas na ipinapasa niya ngayon ay may malaking butas, no? Gusto lang i-repair ni Senator Pia Cayetano, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.